sa mga parantabanyato all over the globe. Ay. Yan, Yes, good morning. good Good morning, Ferds. Gabos pong nag-aantabay sa Radyo Periodiko. Maray na aga sa Indo Gabos. Apo, i-welcome ko man si masunod na bishop. Si Reverend Father Boyet Gapas, Father. Okay, good morning. Kaya ako niya kay bago si Bishop Louis. Good morning sa mga nagdadangog sa programa. Apo. And of course, syempre, nakulang bagay po ini na saro sa mo yung mga pinag-presentar sa nakalipas sa mga aldaw, sumakandidato tabi sa iba't ibang mga posisyon. And this time, musot ng mga dogman ang simbahan kung sisayan sa inyong mga kandidato. Ano yung mga preference na nga ni magiyahan tabi? So sa ito yung mga butante, bako lang sa Katoliko, kundi sa mga butante niya to sa bilog na probinsya ng Catanduanes tabi, Bishop, go ahead po. Enot, yung sa yung pinagpaluwas na pastoral letter, ano pinaka-essence and tanga ni ma-amplify pa niya to sa inyong mga preference bilang mga religious personalities. Yeah. Iyo po kang nakaaging Domingo binasa mi ng mga kapadean ang pastoral letter. Actually bako lang ako kani ang naggibo. Kaisipan po ini kan kapadean kaya ayan po nga ni digdi si Father Boyet. Siya po ang vicar for the clergy na nag-draft ka iniyo tanganing maging holistic ang paghiligta kan perilian bako lang gikan sa sakuyang kaisipan kundi sa satuyang mga kapadean. Kaya magayon po na maihiras ini sa satuyang mga tugang ninhulitat aram ko dahil mga gabos nagsirimbak ang nakaaging Domingo as in si samuyang pastoral letter pigpost naman po ini sa Facebook alagad dahil mga gabos nag-Facebook so at least digdi sa sarong media platform na ini madangog ta an satuyang mga kapangapodan sa satuyang mga tugang. So, yaon po digdi si Father Boyet. Pwede sigurong magtaon na sa tuyak ang background kan sa tuyang pastoral letter na ipinadara sa tuyang mga tugang. Father Boyet. Padre? Okay, so Father Boyet? as instructed kan sa tuyang obispo, nag-draft po kami kayong pastoral letter with the two things in mind, no? And not message sa mga butante and ikadua, message man po sa satuyang mga local candidates na we ensure na magi po na malinig ang satuyang election. Ikadua, especially sa satuyang mga butante na dapat sa indang pagboto magi sindang inform and they po sindang madaranin ano man na mga sabiyon ta na mga material intervention. Bakong maray na paagi ng pagpili, no? So, guide po ini sa satuyang mga, especially sa satuya pong mga voters po. Sabi nga ni, kung gusto talin matanos na gobyerno, dapat matanos man kitang mga botante. Yes, kasi yung pigapod niya to sa constitutional provision na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people itself. Correct. So people power, no? So ining election po, Padre and Bishop, so ining manifestation in pag-exercise ng people power. Yan, iyo po. Sininhulita, kita po ang minadikta, kita ang minapili, kita ang nagtatao din mga tao na magobernar as in mamamayo sa satuya. Kaya yaon sa satuya ang kapangyarihan na tao sa inda kang poder na magisindang mga aapodontang mga leader, mga gobernador, mga mayor, as in man po iba pang mga posisyon sa satuyang gobyerno. Kaya ang pinaka-basic digding principle, we are God's stewards of His creation. As in, inaapodan kita na maging responsable kitang mga katiwala na namamayo. So we will have to remember that we must have the dominion over the creation of our Lord. Kaya we have to exercise that privilege na ikaw kitang kapangyarihan na magmanihar, pinagtiwalaan kita kan sa tuyang kagurangnan na paurugon ang katanusan, ang katotohan as in para sa karahayan. So ining eleksyon na ini, importanteng pagkakataon na ini na ipahiling ta po sa tuyang mga tugang
na igwa po kitang responsibility, igwa kitang kakayahan na magpili gamiton taan sa tuyang isip bako po at sa tuyang mga kaluyahan na nadadara sa mga ibang mga sabi nga ni kayan mga paglalambing as in mga panluloko. Pahalnas. Mga pahalnas. Pahalnas eh. Alright, anyway, sabi nga niya to, ang simbahan, linawon ta na because of separation of powers, kung minsan yun ang nagiging nagkakaigwanin mga different interpretation. Natangitan na ki-involve ang simbahan. Pero, generally, actually, yun, kunyan masanakan ang prohibition against the government na ang gobyerno dahil dapat mag-endorsar ng reliyon. Yes. Pero di ba sa inyo, sa simbahan, syempre yung aspect, ecclesiastical aspect tabi, Bishop. Actually, ang paliwanag tadigdi, we also belong to the state. Ano? Yes. We are all citizens. So we have also the rights and the privilege to voice out what is good, what will be promoting the common welfare of the people. Kaya, yan po ang role kang simbahan because we are also the guardians of faith and moral. Pag sinabing faith, sa tuyang doktrina, sa tuyang pagtubod, asin ang moralidad, si mga basic dimensions na nag-aapekto sa satuyang buhay bilang tao. Ano? So, kaibahan na dyan, ang pamamayo sa gobyerno na pwedeng magtao sa tuya ng morality, mga moral effect kayan na depende na sa mga pipilion ta. Kaya nagmabantay po kita, nagigiyak kita sa tuyang mga konstituente, sa tuyang mga parokyano. Kaya po nagigiyak kami sa pagkikaning araw kaining pastoral letter. Saka sa mga catechesis, sa mga homilya. So yan po ang samuyang papel. Generally, ang simbahan dahil manimpiga endorse po, Bishop? Mayo po. We should be apolitical na sinasabi. Neutral po kita. So kung igwa po kitang mga naobserbahan na mga padi na nagkakampanya, ipaabot lang po sa muya, tatataunan niyo po inining na magkakanig kong aksyon. Pero ang piga-endorsar nyo yung mga based on moral standard, no? Aspeto, spiritual. Sabitan na nga actually, kung talagang gusto tanin mga leaders na mamayo sa tuya, ano doon sa mga padi na sana? Kaya ng qualities eh. Actually po, igwang mga araw kaya ng mga pading nagkakandidato. Pero ang action kang simbahan, we suspend them. Dahil po piga tataonan siya kang fakultad na magmisa, na maggamit ka na ambo na gamiton iyan sa iyang personal na advocacy and sa iyang kamautan na maglingkod ba ninhulita ba ko po kaming trained sa secular government sa politics public actually administration po, sa tuyang pastoral letter igwa po nin mga criteria na itinaos sa tuya kung sisayang dapat ang pilion. No? Apo. Sige po, punanta po. So, pastor letter, siguro paragraph by paragraph or word for word para masabutan kasi mas maging ma-amplify na po ito. Basahon ta na siguro kung then, madali man lang. Sige, apo. So highlight lang. So highlight. And of course, ipapaliwanag ta na lang later. Okay? Sige Go ahead po. Si Father Boyet. Kunya na pala, 2015 ang sa imong mata. Senior. Yan. We see the 2025 election is of great importance because it is the time we choose the people whom we entrust both our lives and our future. So with this, we advise our people, the faithful, through this pastoral letter, to choose carefully the character of every candidate, their platform of government, and let us identify candidates who put the welfare of the nation, of our community, above their personal interests. So for this, because of this, we prioritize candidates who prioritize life and the dignity of the human person, who protects the family, who defends the rights and fulfill responsibilities, who demonstrate preferential option for the poor and the vulnerable, who uphold the dignity of work and the rights of workers, who work for solidarity
and especially who care for God's creation. So, yun po iniyan sa muyang parameters to help our people na pilion ang kung sisayan mga maray na kandidato base sa parameters po na pigla latag mi po digdi. Yung sinasabi nyo, defend rights and fulfill responsibility. So, hindi yung oppressive, kundi dapat ga-defend in rights. Correct. Ang pinakaano po digdi, itong po-promote as in tatawanan nin doon ang human dignity. Piga-upheld nin hulita minsan sa tuyang mga leader, minsan ilugod ang nagpaparuro kang human dignity. Iyo ang nagkukulog, iyo ang nag-oppress, as in hinahabon sa mga dapat para sa mga tao. So nawawala na si human dignity na dapat i-uphold, ano? So yan po ang pinaka dapat na pilion ta si makakatabang sa kapakanan kan kagabsan. Okay, Padre, mayroon pa din di sa hurihan nagari mas konto, medyo magabat-gabat. Okay. So po, mahalaga po ang boto ng Lambang Saro because ang satuyang boto po, iyon ang satuyang boses, no? Kaya ini pagirumdum po sa mga voters na when we sell our votes, we lose our voice in our decision. It is like giving up our freedom and our future. So, para sa to, mahalaga po ini. Kaya, di niya to po ipabakal ang sa tuyang mga boto. Kapag pinabakal ta po yan, asin madadara kita sa tuyang desisyon dahil sa kwarta, nawawaraan sa tuyang boses, nawawaraan sa tuyang desisyon, and minababaan sa tuyang dignidad bilang mga tao, no? Na nadadara kita sa sining ng mga bakong maray na paagi. So, sabi mi nga, let us not compromise our moral principles, no? So, let us follow ang satuyang konsensya. Dapat sa satuyang pagboto, magkikitang informed, tayo makapili kita ng tama po, no? Itong nakalag po, Padre, digdi sa sadly, our democracy is being harmed by vote buying and other unfair practices. This time, actually, public knowledge sa bilog na Pilipinas, ining talagang tarauhanin na mananggatos maningkwenta mananribo. So, ano pa ini? Kasi may mga prinsipyo na ngunya na bago, Bishop po, na kuhon nga sa kwarta, sa balota, kung anong gusto. Tama po ba yun na sistema? Nawala. Go ahead po. Actually, strictly speaking, dahil ka mag-ako kayan. Once na ako-on mo, you tolerate the practice. Ano? Alagad aramtaman sana, isa man ang masayo masa kwarta. So siguro, si lesser evil ka ini is, kung ano mo ang kwarta, pero botohan mo, dapat si tama maninigo. Pero strictly speaking, day po kita nagtotolerate as in nag-aalaw na akoon ang kwartang iyan. Because once na pagpara, akoon ta, babayadan ta, bayan girara iyan sa pagikan mga corruption ka ini yung mga tugang tang nagkakandidato. So, ang sa madaling sabi, lugi kita, hulita kita, kaiyan an mabayan mang giraray. Saya itinaos sa tuyang kakadiit na imo. So, always bear in mind na ang gabos na mga tugang tang nagkakandidato ang kapakanan ninda para sa karahayan bakong para sa indang personal na interes. Pero kung magpahiling na sinda kang araw kayo nagawi ngunyan pa sa ng eleksyon, binabakal na sa tuyang diretsyo, dinidiktahan na kita sa pagikan sa indang kwarta, siguradong babawion po ninda yan sa indang paglingkod sa tuya. Yeah. So, iyo po. Okay, go ahead po, Padre. So, next part. Iyo po iniansa mo yung pangapodan sa mga sa tuyang mga butante, no? Na proteksyonan, papatawanin pagpahalaga ang boto ng Lambang Saro, no? Iyo po ang panindugan ng simbahan na iyo yan sa buya po na ina-advise sa tuyang mga butante, no? Mahalaga po ang boto ng Lambang Saro, kaya po pahalagan po niya to yan, dahil niya to basta-basta po yan na itiwala
sa iba because of some monetary Consideration. no? And sa satuya man po ng mga local candidates, no, na ang pinaka-importante po sa paglingkod para sa Samuya, the primary responsibility of a public servant is to improve the lives of our people, especially the poor and the vulnerable, no? So, yun po ang mahalaga sa mga nabot ni ipaabot sa mga kandidato, no? Na we should not take advantage of the poverty of our people, no? Na garo makasusupog na kasi makakamundo na realidad na pobre na nga ni, no? Piga take advantage pa because of kining mga dikit na mga pabuya na piga tao sa para sa mabutuhan sinda. No, this is I think this is ang term kaya na taking advantage of our poor people is I mean this is sobra Parang deception. Sobra na po yan. Bako na po yan na maray po, no? So, yun po yan ang samuyang stand, no? Sa simbahan. Dapat mo galangan manindaan sa tuyang mga butante, no? Yes, Bishop? Saka kung hihilingon ta po ang sa tuyang playing field ngunyan sa politics, karon na ba ng marahay, iba ng marahay. Kung si makwarta, kung si maimo, sinda yung nanggagarana. But nawawara na po itong prinsipyo na botohan mo si talagang makakatabang sa kasi may kabatiran asin kakayahan na magtaos sa tuyanin kagianan asin karahayan sa inaapod na long-term effect kang sa tuyang pero ining mga bayad na ini short term lang po ining kaugmahan mga sarong aldaw lang ini ma-shopping sinda pagkatapos magsaod sa grocery tapos na short term pero itong long term po na hinahagad ta na makapaglingkod sinda makataos ang sa tuyang kaginhawahan kagianan sa nalilingawan na po kaya sana dayta po pagtapalan ang sa tuyang mga mata nin sarong sobresa na makakataos sa tuya nin short term contentment kasi ipohanda po itong long term kung makatao yan ng trabaho sa tuya kung makakatao yan ng marahay na livelihood mga proyekto niya yan po ang butuhan ta yan ang suportahan ta kung igwasyanin magayon na plataforma para sa tuyang banwaan sa tuyang nasyon ayan po ang sa tuya sa saro pa palan ang samuyang pagkampanya sa itong mga popularity garukantes isay ang sikat mga artista na kung mahihilingon ta of course dahil man ako nagpapangaran pero aram ta naman si mga artista huli kang sa indang popularity yan po ang nagiging ganador permi so let us not have this standard dahil po inipaggibuhan na standard sa pagpipili ay yung ngayon ang nagtatap sa survey siya na lang ngayon ang botohan ta sayang ngayon sa tuyang boto kung madadaog man lang ngayon so ang sarong nga ni sa pwedeng gibuhon ta aram ta may mga marinas mga magayon na kandidato ngon yan na nangungulilat sa survey sinda po ang taonan ta po nin tabang nin hulita sa tuyang paghiling igwanin mga makakatabang sa satuya na unfortunately bakong popular saka mayong kulang kwarta. resources Correct so we have to help them because they need our support as in lalong-lalo na they need our prayers. Saro po yan sa problema siguro. In due time dapat ma-resolve yan kasi actually yung mga surveys na yan talagang dako lang epekto Saka nakalipas na mga election exercises actually na upheld kumbaga napapatunayan na yung survey tama. Dahil lang nagruruluwas, iwan man ang God. Iyo po. So, unfortunately, yan po ang nangyayari. Minsan nagkakaigwaning survey na sa diring bayad binayaran niya tanganing magkaigwa siya ning advantage ning edge so matrending na an sa iyang pangaran ayon ang paparaulayan kaya nagkakaigwa po siya ning advantage sa iyang
kalaban sa eleksyon. So yan po ang nangyayaring na mamundo. So sa simbahan, so regardless of popularity, regardless of personality, but of course syempre yung karapat-dapat. Yung may kakayahan, may abilidad, as in tong pagmakulog sa iyang posisyon, sa iyang konstituente. Yan ang sa tuyang tatabangan. Anyway, actually, Bishop po and Padre, actually, dito disregard sa mga artista. Kaya lang, dapat hilingon ta, paano naman ng artista sa Senado? Pero puro na sana. Siguro may mga sectors, dahil naman discourage na ding artista, kundi may mga sectors na parang representation. Yeah, correct. Yeah. Tell mo, almost 50% ng kunyang kasinado, mga artista eh. Iya. So, paano niya ito kunyang tabi, Padre, ma-educate ang tao dyan and the Bishop para at least mag-twist sa indang preference kasi yung popularity, dako lang bagay talaga sa mga kandidato. Iya po. Sa Rosa, ginigibo kang sa tuyang simbahan, we partner with mga NGOs, saka ito pong ikaw nakitang Paris Pastoral Council for Responsible Voting ang ginigibot ang digdi sa tuyang diocese. Naghihingawa kitang mag-educate, voters education, tanganing ahot pamanlugod, mabuksan ang kaisipan kan sa tuyang mga tugang, and at the same time sa pagkakaning media platform sa social media, sana mabasa ninda si mga pangapudan ta sa tuyang mga tugang. So, unfortunately, ang mentality ta kaya ay itong si dati giraray na traditional politics, saka itong voting by popularity and voting because of money, so iyan po ang sa tuyang dapat likayan. Okay? So, ang samuya pong Caritas, which is yung nag-spearhead kaning voters education, the pastoral letter is part of our voters education, no? Nag-conduct na po sindaning mga voters education sa different parishes, and then may igwa po kami mga 5 to 15 minutes na catechesis na piga paluwaspi po sa mga simbahan before the mass to really help our voters, no, to make their informed decision. And sa Caritas po, we are deputized by COMELEC in partnership with NAMPREL and PPCRB. We will have in its polling place, magkakaigwa po kami ng voters assistance desk to help our voters na maghanapon sa indang presinto, to assist. And then through NAMPREL also, we are deputized to monitor the polling place, no, in every polling place dito po sa probinsya. So ang samuya po mga volunteers, they will have 2 IDs. ID po ning NAMPREL and ID ning PPCRB. Anong pagkakaiba ng PPCRB and NAMPREL po? NAMPREL is deputized by COMELEC as observer. And PPCRB deputized by COMELEC as poll watcher and to conduct voters assistance desk. So yun po yan. Parang observer lang, so NAMPREL po. NAMPREL, then PPCRB, poll watchers, and to put up voters assistance desk. Do you have enough personalities? Yan po ang sa tuyang pangapudan sa mga parokya. Mag-volunteer po kita sa mga jóvenes, of course, maski sa mga adults, because we need people. Ang poll watching, yan po dyan. Igwabang po sindang mga pangangaipo pa, like itong pagkakaninda, si food brigade, di ba? So, sa rupa, kung di ka mo maka-volunteer talaga, you can send any donation na mataong tubig lamang o kaya pagkakan sa mga volunteers during the election. Abot pa po sindang pagkuha kang mga second election returns. So, dara pa po sinda kang mga results sa tuyang central office tanganing makatabang man kita sa
parallel counting na inaapod. Ano? As in, ngunyan pati ang election maponing agap 5 o'clock in the morning Yeah. and it will end 7 o'clock 7 in the evening. So, talagang kay po ang mga volunteers niya na di man pwede mag-stay ning dapat may kapalit ang mga volunteers Iya niya. po. Opo, ang may dagdag ko lang kasi actually may mga kauli akong mga estudyante na pwedeng mag-volunteer this election. And paano po mag-enter sinda naman sa either PPSRB or NAMFREL? Ang mga parokya po, yun po iyan ang mga opisina ngunyan sa mga PPCRB and NAMFREL through Caritas, no? So mga parokya po, yaon po ang mga local NAMFREL offices na pwedeng magdyan po ang mga volunteers from the parishes, magpunta na lang po sa mga parokya. Sa mga parishes na po ang may mga in charge na po duman na ning volunteers, galista. Magayon po yan kasi actually may mga gusto mag-volunteer and of course syempre ang gagayon ng kayo kasi naging part sinda din election and then may pikato po kita din parang sort of certification para magamit nila in the future. Yun po. Yeah. Kasi actually dagulang bagay ako nag-volunteer din yan for the past how many years nung estudyante pa ako magayon kasi yung experience nakatabang ka and naging aware ka sa sistema Correct. So panawagan natin po duman sa mga volunteer na gusto tabi magsabay. Yeah. So sa pagabos po na mga dahil pa po nakapalista kan sa indang pangaran, magdulok na lang po sa indang mga parishes so that you will be part of our team sa tuyang election 2025 sa PPCRB and NAMFREL. Ano po, dako lang bagay po na makapaglingkod kita sa siring na paagi. Opo. Sa diocese po, for the past how many months na nagkakampanyahan, ano po yung mga nahiling may mga yung tawag na parang mga untoward incident or anything kasi sa ang parokya sa mga katabang sa pag-diseminar, yung paghiling sa real scenario. Kumusta po Bishop and Padre yung real scenario ng election sa Catanduanes during the course of a campaign? Masabi ta ba na matahimik or medyo may dikit na mga problema? May reports ng mga nangyayaring violence or untoward incidents, no? Kasud digdi sa Dira. We will wait for the official report from the police na abo ming makisawsaw sa mga sa mga istorya kung arin ang totoo. Halaton ta po, so magluwas po, so totoo po yan. Pero generally, since kang pag-start kang campaign sa digdi sa probinsya, so far okay man po, di man po ning compared sa ibang probinsya, no? Peaceful, daing garadanan, daing maning kung ano pa man ang nangyayari. And hopefully it will stay that way, no? Na maging day po ring mangyaring mga violence po sa except kasud actually may report kami niyan na interview mi si Lieutenant Colonel Rosalinda Gaston. Dahil pasindang konkretong detalye kung is it political or anything, no? Kasi susaro baga pinagbanog, pinagkulata, then dinara kung sain, winalat naman sa may Batag area, then pagbalik medyo groggy na. Parang first time yun na nangyari kasi parang leader yata ng a certain candidate. So yun yung mga teorya and in the coming hours po, may interview na graray so PNP regarding naman sa latest development. Balik po kita naman sa voters education campaign. Sa ngunyan, actually, naka-in place na Ang real scenario, masasabi ta na sumakandidato nakapag-distribute na. Ano pang monitoring niya to, Padre at Bishop, sa araw na sitwasyon? Mayo pa po kaming kung ang mga report na araw kaya na mga pangyayari. But we will find the means na may report ini sa tamang otoridad. Kung igwa po kaming mako ang mga reports and especially kung may mga documented evidence na mapaabot sa tuyang office sa Caritas Virac
So please do help us in monitoring the mga untoward incidents, mga boat buying na iyan, because we are serious in helping our church, the people na wag kay gwakitanin magayon toltol na pirilian man yan. Actually, may real report ako from COMELEC Regional Office number 5. Igwasaning almost 10 na pig-issuehan ng show cause order Digdi. dahil sa boat buying sa Catanduanes. Di ko lang pinagpapalo sa pangaran kasi ang show cause order, actually, bako pang conviction yan. Parang pinagpapaliwanag. Kasi pwede kasi na mag-report sa mga other group na gustong disturbuhon sa sarong kandidato. Yeah. So, kaya siguro, i-verify tayo yan, and in due time, kung talagang they not justify ng kandidato, so that's the time na ipapaluwas tayo yung mga personalities. Actually, igwadig din sarong kongresista na kandidato, may mayor na saro, igwanin party list, igwanin makagawad, dakol, mga 8. And Vice Mayoralty saro. Dua. Kaya actually ito ang real scenario na nanghinahiling. Pigapaluwas pa naman actually yung na-interview naman si Regional Director kan COMELEC, ang sabi nila may QR code na pwedeng ipadara naman sa mga evidences. But that is not yet final kasi ma-verify sinda. Pero ngunyan pinagtawaan na sila ng mga show cause order. Yeah. So talaga ito nangyari na barakalan this time. Actually, public knowledge. Marahay man po yan na igwang mga ebidensya, pero minsan fabricated man ang mga evidence. Pwedeng gamiton iyan kontra sa iyang kalaban. And lalo nang ganyan po, Bishop and Padre, na AI generated ng iba. Yes, iyon. So, yan po ang medyo unfortunately epekto kayo ng mga AI na ini. Ang sa tuya pong credibility, minsan ang truth is at stake. Kaya yan po ang nangyayari ng mga deepfake na naglalakop sa satuyang social media. Kaya nga dapat maging maingat man po kita sa mga satuyang mga pagdesisyon, paghusgar, no? Nahilingon ta talaga kung tama o totoo o whatever, no? Dapat maging critical man kita sa satuyang pag-isip. Kung minsan nag-i-rewal sa Facebook because of pareho man sa nang sala, no? So dapat kaswapon nga ni may naghagad sa kuning advice, sabi ko halat ko na pag-isipan mo na as much as possible di ka na magkomento, pabayaan mo lang na. Yeah. Tama ka pero pabayaan na di ka na magkomento, ta delikado sa mga panahon na ini magkomento kita. Yes. Dahil po, may mga legal remedies man ng iba dyan in case pinapasupog dyan social media. Baka masakripisyo man sa tuyang mga kunyan, sa diri, in due time, ano? Kung minsan pinapadara naman sa emotion. Before kita magpasiring po naman sa conclave, kasi sa importante din this time, ano pa po yung mga gusto nang ipaabot, hindi po sa election, vote buying, other means, taning mas matuninong po ang sa tuyang election, Padre and Bishop? Let's pray for a peaceful election. Sana magiyahan kita gabos ang Espiritu Santo yan magiya sa tuyang mga pipilion na mga kandidato bako ninhulita mas dakol na imo an itinao kaini, but itong sigon sa tuyang konsensya asin sigon sa karahayan asin makakatao sa tuyan in futuro magayon na futuro sa tuyang probinsya, sa tuyang banwaan, sa tuyang nasyon. So iyan po. Basta rin makonsensya ko sa kwarta. Sige, Padre Dabi. So, ang appeal ko lang po, we need more volunteers to help our Caritas people through PPC, RB, and NAMFREL. Tani po, ma-ensure ta po na maging smooth, peaceful, sa tuya pong election. Ganyan po, na day na sa namahaloy, no? So we need volunteers, please. Kung gusto po ninyo mag-volunteer, day po mag-alangan, magpunta lang po sa mga parishes, and then duman, yaon may mga opisina po duman ng NAMFREL pati ni PPCRD. They will welcome you as volunteers po. So, ngunyan pa sa po, nagpapasalamat na po kami ni Bishop
sa mga volunteers po na matabang po tani maging peaceful, smooth po ang sa tuyang eleksyon kunya na taon. And of course, syempre, ang radyo periodiko, 24 oras man maintabay dyan. And kunyan man kami, magipag-link sa PPSRB and NAMFREL para mai-report sa mga real scenario sa mga presinto po, Padre and Bishop. No? Yes po. Ang PPCRB and NAMFREL, ang sa inda po na provincial office, dyan po sa Recent Christ. Recent Christ. Open po yan sa Baskis Kaisay man during the sa election. Sige po, dumang kita po mapasiring.